Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang ating pong i-analisa ay yung patungkol dun sa memorandum na bukas na nga po ito. At ini-encourage ang mga government employee, government officials na umattend sa kick-off rally nila. Dito sa may Quirino Grandstand. Yun po ang nabalitaan natin. If I'm not mistaken dun sa aking pagkakarinig sa news. So, yun nga po. At bago po tayo magsapol guys, magpapasalamat muna po ako sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. So, ito po. Yun nga po, nagpatawag ng memorandum ang ating ahensya ng gobyerno na umattend kayo dito sa ating kick-off rally. At marami raw silang pag-uusapan at marami silang mga presentasyon patungkol sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong muka. Ayun. Kaya, linggo yun. So, ano yun araw ng pamilya yun, yung linggo Tapos, pupunta kayo. Pero kung kayo gusto nyo pumunta kayo. Para maranasan nyo yung mga bagay-bagay na talagang parang, sa aking analisa, parang, ano to? Kami ba inyong sinisikil na? Araw ng pamilya to sa pamilya ako pupunta, tapos ngayon, pupunta ako sa, sa kick-off rally na yan. Bakit hindi natin gawin yan ng ibang araw? Halimbawa, Monday through Friday, ilagay nyo doon. Pero linggo ang pinili nyo, ano ba yan? Hindi naman siguro, kumbaga, hindi naman siguro makatwiran. Yung papupuntahin nyo kami ng linggo. Yun araw ng pamilya. O kung yung iba naman, araw ng pahinga yun. Sabado at linggo, sa ahensya ng gobyerno ay walang pasok. Pwede rin naman lang gawing Sabado. Yung kick-off rally nila. Para na sa ganun, meron akong time para ipasyal yung pamilya ko. Or sumama ako sa nanay at tatay ko para mag-gathering. Pero, naglalabas kayo ng memorandum of agreement. Memorandum na ganun, na kami papupuntahin nyo sa kick-off rally na tinatawag, na pinalabas nilang memorandum. Parang hindi na po ito makatwiran. Sa akin palagay po, ako po'y nag-aanalisa lang. Hindi po. Pero kung gusto nyo pumunta, punta kayo. Pero, damahin nyo naman ang sitwasyon. Damahin nyo kung bakit nagpapatawag sila ng kick-off rally na gano'n at naglabas sila ng memorandum na ini-encourage na pumunta. Parang ano ba yan? Sa aking analisa po, parang ito yung yung loyalty check na tinatawag. Na kung sino yung pupunta, aking kayo. Ganon yun, aking kayo. Ganon yun. Kasi nakikita nyo naman nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon. Parang talagang tayo sa aking pananaw po, sa aking pagsusuri, talagang sinisikil na tayo sa ating mga karapatan. Nakita nyo yung ibang mga Facebook na laban sa gobyerno, wala, nga. Bakit nga? Kasi inaalisan sila ng Facebook page at yung nga si Miss Sasrogando Sasot, entire Facebook niya, wala na. Wala siyang messenger, wala siyang personal account, wala siyang lahat. Talagang hindi na nila ma-access yung kanilang account dahil alam niyo naman si Miss Sasrogando Sasot, di ba? Kinalaban ng gobyerno. Tinanggal yung kanyang Facebook page or Facebook account niya. So, nakakalungkot naman guys. Bakit ganon? Sinisikil nyo na talaga ang kalayaan ng bawat isang mamayang Pilipino. Huwag naman ganon. Ay, nako. Binibigyan nga sila ng tsansa para, kumbaga, mag-make up dun sa kanilang mga ginagawang kabalastugan. Lalo na yung mga corrupt government officials. Kung nasasaktan kayo na nga yun, yung government officials na nagnanakaw sa kaban ng bayan.
So, hindi naman lahat pero marami eh. So, kung nasasaktan kayo, kayo na nga yun. Tapos, susundan nyo pa ng ganito. Na, kumbaga patin ninyo doon sa inyong kick-off rally. Ini-encourage nyo. So, meron nga in-interview na isang undersecretary. Ito po ba voluntary o mandatory o ano ba? Hindi niya sinagot yun. Kung voluntary o mandatory. Hindi niya sinagot yun. Kundi in-explain niya kung ano yung gagawin nila dun sa rally na yon sa Bagong Pilipinas. Bagong muka. So, nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Ito nga yung sabi niya nung kung napanood nyo yung aking previous vlog patungkol dito kay Professor Malu de Guia na parang ang analisa niya hindi na si ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi yung marami siyang amuyong. Yun ang base sa sinabi ni Professor Malu de Guia. So yun, political analyst expert po yun eh. So yun nakakalungkot. Bakit gaganituhin nila ang mga government employee na palabas parang memorandum. So iba yung memo guys eh. Yun, may ngipin yun. Pag sinabi mong memorandum, may ngipin yun. So ibig sabihin, pag hindi ka umattend, may sanction yun. Memorandum yun eh. So hindi na tayo bata para hindi natin malaman yung ganong sitwasyon. Basta sinabing memorandum, kailangan sumunod ka. Pag hindi ka susunod, may particular sanction yun. Kagaya sa kumpanya. Kaya nga memorandum eh. The word itself, memorandum. Ay, Diyos ko. Bakit ba nagkakaganito ang ating inang bansang Pilipinas? Hindi na ako mapagsalita eh. Kumbaga, nasa sa inyo na yun guys. Kung attend kayo, umattend kayo. Kung hindi naman kayo attend, nasa sa inyo po yun. Kasi bukas na ito eh. So, imbis na, ulitin ko, imbis na sa pamilya natin, uubusin ang ating araw ng linggo, ay mapupunta pa doon. Diba? Tapos para lang i-explain kung ano yung magagandang bagay na dapat gawin ng gobyerno. Hindi po, merong ano yun. Pwede naman silang mag-release ng order eh. Tapos babasahin na lang ng bawat isang mga empleyado. Pero hindi natin malaman kung bakit ganon. Pero ako, alam ko. Isipin nyo na lang kung bakit ganon ang kanilang pinalalabas. Na magtitipon-tipon sila doon. At siyempre, hindi natin alam kung marami sila o kukunti sila. Nasa sa inyo po yun, mga government employee, government officials. So, matin kayo kung nasa sa puso nyo na maganda yung mangyayari dun sa kick-off rally na yun, gaganapin na bukas, Sabado ngayon, so bukas yun. So, nasa sa inyo ang desisyon yun. Pero ako po, sinasabi ko lang na kakaiba. Kakaiba po itong memorandum na to na kanilang pinalabas at bali-balita na rin to sa mga news, sa mga vlogs na anong nangyayari to? Para saan to? O, diba? Question mark. Para saan to? May mas malalim pa bang dahilan bakit sila nagpatawag ng kick-off rally para sa Bagong Pilipinas? Bagong muka. Ano yun? Diba? Hindi na po nakakalungkot yun. Ito parang, sa akin lang, parang nakakagigil na po. Nakakasikil na ng karapatan ng isang mamamayan dito sa bansang Pilipinas. So, nasa sa inyo pa rin po ang desisyon nun kung kayo pupunta. At kung may time naman kayo, pumunta kayo. Pero kung uunahin nyo yung pamilya nyo, unahin nyo yung pamilya nyo. Dahil minsan lang tayo magkasama-sama halimbawa sa isang pamilya na for the whole week, nasa trabaho tayo. Lunes, Martes, pero hanggang Biyernes, nasa trabaho tayo. Tapos, yung isang araw, para sa ating pamilya na pwede nating ipasyal,
napunta pa doon sa memorandum na yon. So, nakakalungkot po guys. Hindi natin alam kung anong pakulo ng ating gobyerno ngayon. Yung mga ganong bagay na sinasabi nila, makakatulong ito sa mga empleyado ng gobyerno. Yung sabi nila. Pero bakit itinapat doon sa ganon? Pwede namang halimbawa magkaroon sila ng seminar na kumbaga yung time na yon ang gugugulin nila para malaman kung ano yung mga gusto nilang ipatupad sa ating gobyerno. Di ba? Ganun lang pero patawag mo, ano yun? Ano yun? Maliban na lang guys, kung halimbawa, Sunday. Meron kasi kami sa kumpanya namin, Sunday. Meron kami tinatawag na sports fest. Every Sunday yon, kasama yung pamilya. Mas maganda, di ba? Pero pagka ganun, pag-uusapan lang yung patungkol dun sa bawat isang empleyado, kung anong dapat gawin, kung ano yung mga gusto nilang mangyari para sa ikaibubuti ng isang bawat mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas, mali po. Meron time doon, hindi yung linggo. Hindi yung linggo, pwede naman gawin yun sa, alam ba, araw ng trabaho. Bibigyan sila ng, 100 kayong empleyado ng gobyerno. Yung 10, magse-seminar para ipaliwanag kung ano yung gagawin ng, dapat gawin ng isang empleyado ng gobyerno. Then, another day, 10 uli, hanggang sa maubos yung 100 empleyado at nalaman nila, nagkaroon sila ng knowledge kung ano yung gustong iutos ng ating gobyerno. Pero yung ganun, parang ano yun, ang sa aking sariling analisa, loyalty check na yun. Loyalty check na yun sa ating mga kawani ng gobyerno. Kawani ng empleyado, opisyales, at lahat na. So, nakakalungkot po. Nakakalungkot talaga. Ay, mas masahol pa yun doon sa doon sa panahon ng martial law. At least, nung panahon ng martial law, alam nating may curfew, hindi tayo lalabas. At alam nating may martial law, nung araw kasi guys, ito nung panahon ng martial law, bawal kayo magumpukan. Dahil pagka kayo nagumpukan, nakita kayo, pwede kayong hulihin. Ganon ang martial law. Ganon kahigpit ang martial law. Magkwentuhan lang kayo dyan sa kanto. Nakita kayo. Huli kayo at lalo kung halimbawa may magsasabing halimbawa laban sa gobyerno noon. Huli agad kayo. Uhulihin kayo. Pag narinig-ringgan lang kayo, huli agad, dakip. May martial law noon. Ito ngayong panahon na to, parang kumbaga, slight. Slight lang yung ginagawa, pero hindi obvious. Pero, ay nako, ganon. So, yung mga hindi a-attend, tingnan natin kung anong magiging sanction nyo. Bakit? Pamilya ko inuna ko Ganon. Pero kung a-attend kayo, makinig kayo doon at balitaan nyo kami kung ano nangyari. So, ganun lang guys. Hindi ko po kayo pinipilit na umattend doon yung mga government employee. Kundi sa akin pinaliliwanag ko lang. Nag-a-analisa lang po ako kung ano yung nagiging sitwasyon. Kasi, ang dami nang nangyayaring hindi maganda. Ang dami na po. Nababalitaan naman po natin yun. At marami magpapatunay niyan. Hindi lang po ako na medyo nasisikil na yung karapatan ng isang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Hindi nakakalungkot. Ay, ako. Yun nga, disco. Pero, inuulit ko po, umattend kayo kung bukal sa kalooban nyo. Pero kung hindi naman bukal sa kalooban nyo, bakit kayo attend? Unahin nyo siyempre yung pamilya nyo para dun sa isang araw na i-google natin sa ating pamilya. So, yun lamang po guys. Kayo na magdesisyon. Kayong mga government officials at government employee. Ay, sige po guys, hanggang dito na lamang po. Short video lang at maraming salamat po sa panonood. At tuwi na sinasabi ni DIY KKB Informative,
mayroong simula at may katapusan. Ano po ang ating tungkulin? Mataas man na opisyal tayo ng gobyerno, mataas man ang ating tungkulin sa mga private company, at tayo mga nakaipon ng milyon-milyon, bilyon-bilyon sa ating pagtatrabaho at panunungkulan, wala po tayong madadala sa kabilang buhay. Tayo po ay hubad na isinilang sa mundo. At lilisan po tayong hubad dito sa ating mundong ginagalawan. Kaya po, ang payo ko po ay gumawa na po tayo ng mabuti sa ating kapwa at sa mga opisyalis ng gobyerno, ay simulan na po nating arugain ng tapat ang bawat isang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Dahil po, minsan lang po tayong daraan dito at hindi tayo makakabalik. So, simulan na po natin gumawa ng mabuti sa ating bansang Pilipinas. At mulit-muli sinasabi ko, mayroong simula at may katapusan. See you on my next vlog, guys. Maraming salamat po.